Palibhasa ay siya'y sinag ng kanyang kalwalatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. God is sharing to us the majesty of His glory. One day, you will share His glory also. Only for believers. Are you? Kapag mananampalataya ka, sasabihin ni Lord, naghihirap ka ngayon, ang dami mong sakit, may tumor ka, naghiwalay kayong mag-asawa, your life is very difficult, you're very poor. One day, you will share in my glory, the majesty of Christ. Amen? A serious agenda should never be forgotten. You must have the majestic Christ in your daily life. Hindi lang po pangalan to. Iniisip ko talaga to. Lord, pumasok sa puso namin itong mensahe ito. Kasi po tayo po, Pilipino po tayo, yung crucified Christ eh. Kaya gusto po natin lagi maghirap. Di ba? Magsakripisyo, magmartir. Tapos na po kasi yun. Nung umupo si Kristo sa kanang kamay ng Diyos, ang gusto po niya ipanalangin ang iyong pagyaman. Amen? Ang pagangat sa buhay, hindi pikon, nakakatulong sa kapwa. You will be the light to this world. You too will be majestic. Have the majestic Christ in your career path, in your studies, in your relationships. Ito po ang salita niya, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Hindi natin kalaban yung mga masasamang tao. Kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himagkapawid. Ang laban po pala, spiritual talaga. Sa prayer pa lang po, umpisa na po natin pag-pray. Amen? Are you with me? Huwag po niyong papalaki yung anak niyo na hindi niyo pinagpe-pray. Tagilid po kayo niya. Masama po kasi tayo pare-pareho. And so, kailangan po the majestic Christ intervening in our